Praise His name with dancing. Praise the Lord. Sa mapagpalang araw po mga kapatid, at tayo po mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos na ating pong pag-aaralan, atin po itong kukunin sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Mateo, Kabanata 16, talata 21 hanggang sa may 23. Sabi po dito, mula noon ay ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siya magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba, at kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw, siya ay muling mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos. Hindi po dapat mangyari ito sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabi, Lumayo ka, Satanas, hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo hindi sa Diyos, kundi sa tao. No? Praise God. No? Salamat sa Panginoon, at ito po yung ating pong pag-aaralan sa araw pong ito. No? So dito mga kapatid, napakahalaga po nito sapagkat ito pong ating pag-aaralan, ito po yung unang sabi ni Jesus na siya po ay magbabata ng hirap, no? Kasi nga dadaan na siya sa tinatawag na kamatayan, no? Alam naman natin na pinauna niya yon, no, sa mga alagad na ganito yung sasapitin niya, no? Ganito yung mangyayari sa kanya, para at least yung mga alagad is maging aware sila sa mangyayari, no, sa ating Panginoon. At ito'y hindi inilingid ng ating Panginoon, na kung saan ay pinapakita ng ating Panginoon na sa pagsunod niya sa kalooban ng kanyang Ama, kahit ito yung kanyang pagdaraanan ay willing siya, no, na gawin iyon, sapagkat ito yung kagustuhan, ito yung plano ng Diyos, no, kung bakit siya ay ipinadala upang sa pamamagitan, no, ng kanyang pag-aalay ng kanyang buhay, ito ay magbigay ng kaligtasan sa sinumang mananampalataya at tatanggap sa kanya, no? So dito makikita natin yung binasa natin, nang sinabi ito ni Jesus, no, sa mga alagad na kailangan niya magdanas ng matinding hirap, no, sa kamay ng mga matatanda, sa mga Hudyo, ay sabi ni Pedro, wag nawa itong mangyari, no? Wag nawa ito ipahintulot ng Diyos, no? Kaya nga nasabi ko ng last, kasi hindi pa nakikita ni Pablo yung kabuuhang plano ng Diyos, no? So may mga bagay tayo minsan na hinihingi sa Diyos na minsan bakit hindi ito ipinagkakaloob, no? Hindi ito nagagrant. Kasi minsan hindi kasi yun ang plano ng Diyos, no? Hindi ito yung kanyang kalooban. Kaya kahit anong gawin man ni Pedro na hilingin ito, na wag nawa itong ipahanugot o itugot na mangyari sa ating Panginoong Hesus, hindi talaga magagrant, no, kanyang request, no? Kasi yung pinaka-purpose bakit isinend, no, yung ating Panginoon. Kaya nga sabi sa John 3:16, no, gayon na lamang yung pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya nga ibinigay niya kanyang bugtong na anak, no, na sino man manampalataya hindi mapaham kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ito kasi yung pinaka-purpose, no, ito yung pinaka-plano ng Diyos. Sa buhay natin ganun din, di ba? Kapag tayo ay nagpaplano, no, sa ating mga sarili, at may hinihingi tayo sa Diyos na ito ay hindi naman, no, according sa kanyang kalooban, sa kanyang plano, siyempre dahil siya ay mabuting Diyos, kung alam ng Panginoon na ito hindi makakabuti at ito ay makakasama sa atin, hindi niya ito ipagkakaloob, hindi niya ito ibibigay sa atin, no? Kahit anong pilit natin, kahit anong gawin natin, hindi yan ipahihintulot ng Diyos. Bakit? Kasi mag-a-against siya, no, sa kanyang attribute, no, bilang mabuting Diyos, no? Parang iko-contradict niya yung kanyang nature as a good God, no, bilang isang mabuting Diyos. So
hindi yun mangyayari, no? Ito yung nasabi naman ni Pedro dahil nga sa kanyang pag-ibig, no, sa ating Panginoong Hesus. Siyempre, sino ba namang taong gusto na yung mahal mo sa buhay o kaya kaibigan mo o kahit yung mga taong malapit sa iyo, no, na danasin nila yung ganitong mapaghihirap. Siyempre, wala namang merong gustong yun, no? Kaya nga kung maaari, no, ganun yung palagi na ano natin, no? Kung minsan nga sa mga magulang, pag nagkakasakit yung ating mga anak, minsan sinasabi natin sa Panginoon, Lord, bakit pa yung anak ko, no? Bakit hindi na lang ako, no? Kasi mas kakayanin ko pa kaysa yung makita kong nasasaktan at nahihirapan o may karamdaman yung aking anak. So, tayo mga magulang ganun di ba? Kung kahit di naman sa magulang, kahit sa mga mahal natin sa buhay, di ba? Na kung pwede lang, no? Na wag nawa itong mangyari. Pero sabi ko nga, hindi kasi pwedeng hindi maganap, no? Kasi nga ito yung purpose. Kaya sabi doon is, lumayo ka sa akin, Satanas, no? Get behind me, Satan. Ang iniisip mo ay hindi galing, hadlang ka sa aking landas, no? Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo ay hindi sa Diyos, kundi sa tao. Kaya may kita natin yung difference ng last na gospel, no? Kasi yung last week na gospel is yung proclamation ni Peter kung sino si Jesus, no? Sabi niya, you are the Son of the living God, no? Kaya pinuri siya ng ating Panginoong Hesus. Sabi ng Panginoon, mapalad ka, Pedro, sapagkat ang kapayagang yan ay hindi galing sa tao kundi nanggaling sa aking Ama, no? Tapos dito naman, mali yung kanyang yung naisambit, no? Dito naman sinabi sa kanya, get behind me, Satan, no? Hindi naman sinasabi ni Jesus na si Pedro ay si Satanas, no? So, pag sinabi kasi natin na Satan, mga kapatid, yung sabi niya doon na get behind me, Satan, sabi doon, yung get behind me, Satan, yung sabi doon, niyayaan siya ni Pedro, no? Huwag nawa itong itulot ng Diyos, hindi po dapat mangyari ito sa inyo. No? Kasi, ngunit tinarap siya ni Jesus, lumayo ka sa akin, Satanas, hadlang ka sa akin landas. Ang iniisip mo hindi sa Diyos, kundi sa tao. No? Ang sinasabi dito ng Panginoon, hindi naman niya sinasabi na si Pedro ay si Satanas. No? Kasi ang meaning kasi ng Satan sa Hebrew word, no? Ang meaning kasi ng Satan sa Hebrew word, ito po ay, pag inano po natin, no, pag sinearch po natin yung salitang Satan in Hebrew word, isa po siyang generic noun meaning accuser or adversary. So, ibig sabihin, ang salitang Satan, accuser o adversary, o sa yung nag-o-obstruct, no, to obstruct or to oppose, no? So, ibig sabihin, hindi niya sinasabihan si Pedro na si Pedro ay si Satanas, no? Ang sinasabi niya is, Pedro, hadlang ka, no? Kaya nga sabi niyo, hadlang ka sa aking landas, no? Kasi accuser, ang meaning niya yon, adversary. Tapos sa primary meaning niya is to obstruct or to oppose, no? Kasi inuupos niya yung kalooban ng Diyos, no? Gusto niyang hadlangan yung dapat mangyari, no? Dapat kaharapin ng ating Panginoon yung kanyang pag-aalay ng kanyang buhay. Kaya sabi niya, hadlang ka sa aking daraanan, no? Lumayo ka sa akin, Satanas, hadlang ka sa aking daraanan. Ang isip mo hindi galing sa Diyos, kundi galing sa tao, no? Yun yung pinaka niya, mga kapatid, no? Hindi niya sinasabihan na si Pedro ay si Satanas. Ang sinasabi niya ni Jesus kay Pedro, Pedro, hadlang ka, no? Ino-oppose mo yung dapat mangyari. Amen. So, ganun din sa buhay natin, di ba? Kapag tayo ay nag-o-obstruct sa kalooban ng Diyos, kapag hinahadlangan natin yung kanyang kalooban, no? Tayo ay nagiging kalaban ng Diyos, nagiging adversary tayo ng Diyos, no? Nagiging opponent tayo ng Diyos kasi kinakalaban natin yung kanyang kalooban. Kaya nga tingnan niyo ang ating Panginoon, no, sa lugar ng Gethsemane. Talagang sa puso niya, no? Dahil laharap na siya doon sa kamatayan, nandun yung niya, kung pwede, no? Nagre-request siya kung pwede sana, no? Natanggalin yung saro ng paghihirap. Pero nanaig pa rin sa ating Panginoon
yung hindi ang kanyang kalooban, kundi yung kalooban ng kanyang ama ang masunod, no? Kasi ayaw niya na yung kalooban niya ay magiging mag-uupos o hahadlang sa plano o sa kalooban ng kanyang ama, di ba? So, yun eh, no? Kapag tayo ay humahadlang, no, sa plano ng Diyos, pwede tayong tawagin na Satan o Satanas. Meaning sa Hebreo is adversary, no? To obstruct or to oppose, no? Yun po yung pinaka-meaning ng ng Satan o Satanas sa Tagalog, no? Pag tinignan niyo po, sinearch niyo po yan sa Hebreo, yan po yung meaning niya, no? Kasi bakit? Kasi si Satanas, oppose yan sa kalooban ng Diyos. Ayaw ni Satanas na mangyari ito, yung binasa natin sa ating Panginoong Hesus. Kasi bakit? It means victory, no? Ito ay nangangahulugan ng tagumpay, hindi lamang ng ating Panginoon, kundi tagumpay ng bawat kikilala, tatanggap at mananampalataya sa Kanya. No, kasi yun ang pinaka-purpose ng Diyos eh. Diba? So lahat tayo may plano ang Diyos sa buhay natin. Kaya nga na kapag tayo nasa Panginoon, kailangan yung mga plano natin, hingin natin sa Diyos na yung plano natin is dapat naka-inline din sa plano ng Diyos. Di ba? Yun ang mas maganda, no? Lord, ituro mo sa akin yung plano na gusto mo sa akin, no? Yung plano ko, Lord, nawa ito ay maging naka-inline sa iyong plano, no? Naka-connect siya, no? Para hindi tayo mawala doon sa biyaya ng Diyos, no? Hindi maging sanhi yun na masira yung relasyon natin sa Panginoon o maapektuhan yung plano ng Diyos sa buhay po natin. Kasi nga sabi ng Bible, nasa sinapupunan pa lang tayo ng ating ina, may mabuti ng plano ang Diyos eh. May mabuti ng plano ang Diyos. Kaso minsan bakit hindi magaganda yung nangyayari sa buhay natin? Kasi lumalabas tayo dun sa mabuting plano ng Diyos. Kasi bakit? Kasi pinangungunahan natin ang Panginoon, di ba? May sarili-sarili tayong plano sa buhay natin. Hindi naman ibig sabihin na hindi na tayo magpaplano. Kasi meron nga mga minor na mga plano. Pero kung mga major, no, nakaplano sa buhay natin, huwag natin kalimutan yung Diyos, di ba? Kung anong kakainin mo, bahala ka kung anong kakainin mo, di ba? Kung anong gusto mong gawin sa araw na ito. Pero yung kabuuhan, kung ito ay malaking desisyon o malaking plano, dapat isama natin yung Diyos, no? Kaya nga kapag tayo kunyari may naisip kang negosyo, di ba? Pinapanalangin mo, Lord, nawa itong negosyo to, Lord, ito ba'y kalooban mo o hindi, di ba? Kunyari, pupunta ka ng abroad, may plano kong pumunta ng abroad, Lord, ito kayang lugar na ito, kalooban mo kaya, Lord, itong lugar na ito para sa akin. So, sinisik pa rin natin yung kalooban ng Diyos. Yes, nagpaplano tayo, but still, no, we seek yung guidance ng Panginoon. We seek yung will ng Lord na nawa, Lord, ito ay connected sa plano mo. Diba? Kasi pag ito ay connected sa plano ng Diyos, nandun tayo sa biyaya niya. No? Alam natin na lahat ng gagawin natin, ito ay pagpapalain. Ito ay magtatagumpay. Yes, daraan yan sa mga pagsubok, no? Hindi rin madali yan, no? Pero at the end, magtatagumpay pa rin siya. Kasi bakit? Kasi nandun yung pagsama ng Diyos. So, dito, may kita natin, ito yung ano lang eh, no? Na gusto ng Diyos. Kasi minsan, ang isip ng tao, si Pedro, sinabihang Satanas, no? So, hindi po, no? Yung sinasabi doon na, get away behind me, Satan. Kasi gusto ng Panginoon, kay Pedro, wag mo siyang pangunahan, no? Para sa inyo, Pedro, huwag mo kong pangunahan. Get behind me. Sa likod ka lang, no? Kasi minsan tayo gusto natin pangunahan ng Diyos eh. Gusto natin pangunahan yung kalooban ng Diyos, no? Gusto nating hadlangan. Kasi pag hinadlangan mo, di ba? Pag sinabi ko obstruct, ano yun eh? Nasa unahan yun eh, di ba? Pag nagbibiyahe ka, pag may obstruction, ibig sabihin, yung sa harapan mo may obstruction, no? May gustong humadlang, may mga hindrances. No, bakit hindi ka maka-breakthrough? Bakit hindi ka makadiretso, hindi ka makatawid? Kasi nga bakit may nag-o-obstruct, may humahadlang, no? Yun minsan yung humahadlang sa atin, sa kalooban ng Diyos, yung pinangungunahan natin siya. Diba?
pinangungunahan natin yung Diyos. Kaya nagiging obstruction tayo. Diba? Nagiging tayo, ino-oppose natin yung kanyang kalooban. Binabangga natin yung kanyang kalooban. Kaya anong nangyayari? Katulad yan ng sa alon, sa dagat, no? Kapag binabangga mo yung current, talaga namang mababasa ka, no? Talagang malalaki yung magiging alon na yung haharapin. Bakit? Kasi pasalungat ka sa hangin, pasalungat ka dun sa current ng yung flow ng tubig, no? So talagang mahihirapan ka. Pero kung hayaan mo lang, sumunod ka lang dun sa agos, talaga namang magiging smooth yung sailing mo. No? Ganun din no? Kapag sumusunod tayo dun sa kalooban ng Diyos, no? Makakarating tayo sa destinasyon na talagang nararapat para po sa bawat isa sa atin, di ba? So yun lang mga kapatid, no? Simple lang naman po yung gusto ipabot ng Diyos po sa atin, no? Na huwag tayo maging si Satanas, no? Ibig sabihin, huwag tayo maging accuser, adversary, hindi tayo yung maging dahilan ng obstruction o maging opposite tayo dun sa kalooban ng Diyos. Kundi dapat bilang mga naglilingkod sa Kanya, palagi, no, yung kalooban ng Diyos ang dapat masunod sa bawat isa po sa atin, no? Kaya nga nang nakilala ko rin si Lord sa buhay ko, no, palagi ko nang inaano kay Lord, siyempre may mga plano din ako sa buhay ko dati, no? Pero unti-unting nawala rin yun kasi naniniwala ko hindi yung plano ko yung pinaka the best na plano, kundi kung ano yung plano ng Diyos sa buhay ko, no? At nang hinayaan ko ang Diyos, so nakita mo, no, yung biyaya naman Diyos, hindi naman tayo pinababayaan ng Panginoon, no? Minsan may mga problema, may mga challenges kahit dito sa Canada, pero may kita mo yung pag-provide ng Diyos, no? Yung tunay yung sabi ng Panginoon na hindi kita iiwan ni pababayaan man, no? As long na tayo ay nagpapailalim sa kanyang kalooban, hindi natin mararanasan na tayo ay pinababayaan ng Diyos. So yun lamang mga kapatid, at nawa ang Diyos ay patuloy magpala sa bawat isa sa atin. Nawa sa buong araw na ito o sa atin habang tayo nabubuhay, nawa tayo ay gabayan, patnubayan ng Panginoon na hindi tayo maging hadlang sa kanyang plano, hindi tayo maging hadlang sa kanyang kalooban, kundi tayo ay maging instrumento, no? Isa tayo sa mga gagamitin ng Diyos upang yung kanyang kalooban, yung kanyang plano ay maisakatuparan, hindi lang sa buhay natin, kundi sa buhay din ng mga tao na gusto ng Diyos na abutin. So, yun lamang mga kapatid, and God bless po sa ating lahat. Praise the Lord.